suway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Kung hindi, putulin na natin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos, bilang isang komunidad sa pagdiriwang po natin ng banal na misa ngayong pong 3 linggo sa panahon ng Kwaresma. Nangangahulugan na tayo po ay nangangalahati na sa ating paghahanda para salubungin po natin at ipagdiwang po natin ang pagkapakasakit, pagkamatay at higit sa lahat ang muling pagkabuhay ni Jesus. Mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan, tila may nababanggit ang Panginoon na 2 karanasan. Ang una ay ang karanasan ng mga Galileo na kung saan sila habang nag-aalay sa templo ay ipinapatay ni Pilato. At yung pangalawang sinabi ng Panginoon doon sa ating ibanghelyo ay yung mga nabagsakan, yung 18 taong nabagsakan nung nasira ang tore sa Siloe. At sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, o sinasabi ng Panginoon doon sa ating ibanghelyo na nasapit nila ang ganitong mga karanasan hindi dahil sila lamang ay makasalanan. Hindi dahil sila ay makasalanan kesa sa ibang tao. At ano po marahil mga kapatid ang tinuturo ng kwento na ito? Na sa buhay po natin, ang bawat isa po sa atin ay nakakaranas ng mga trahedya. Ang iba po sa atin ay nakakaranas ng aksidente. Ang iba po sa atin ay nakakaranas ng pagsubok. Ang bawat isa po sa atin
ay hindi ligtas sa mga bagay na ito. Tama po ba? Marahil ang karamihan po sa atin, may mga trahedya ng hinarap sa buhay. Tama po? May mga pagdurusa ng hinarap sa buhay. Pero ang tanong, paano po kaya natin haharapin ang mga pagsubok na ito? Paano po kaya natin haharapin ang mga trahedya, ang mga aksidente na hinaharap natin sa ating mga pansariling buhay? Una, pinapaalalahanan po tayo ng presensya at paggabay ng Diyos. Presensya at gabay ng Diyos. Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Moises na kung saan siya ay humarap sa nagbabagang punong kahoy at dito ay pinakilala ng Diyos kung sino siya. At paano ipinakilala ng Diyos kung sino siya? Nung tinanong ni Moises, sino ka? Ano ang pagpapakilala ng Diyos? Ako ay si ako nga. At ipinaalala ng Diyos kay Moises ang kanyang tungkulin. At anong tungkulin ni Moises? Ilayo sa pagiging alipin ang mga Israelita mula sa Ehipto. Sa madaling salita, mga kapatid, alam ng Diyos ang paghihirap ng mga Israelita. Alam ng Diyos ang dusa na hinaharap ng mga Israelita. At nangangahulugan din, mga kapatid, kung tayo man ay humaharap sa trahedya, sa pagsubok ng buhay, alam ng Diyos ang nararanasan natin. At kung alam ng Diyos ang mga bagay na nararanasan natin, siya ay magkakaloob ng kanyang presensya ng pagmamahal. Siya ay magkakaloob ng presensya ng kanyang awa. Siya ay magkakaloob ng presensya na hindi niya tayo pababayaan sa anumang pagsubok at hirap ng buhay. Sa madaling salita, mga kapatid, hindi nga tayo ligtas sa mga pagsubok ng buhay, sa mga hirap ng buhay, sa mga trahedya ng buhay, hindi nga tayo ligtas. Pero alam natin, may Diyos na kapiling tayo. May Diyos na kasama tayo. May Diyos na hindi mangiiwan sa atin. Kaya mga kapatid, kung sa mga oras na ito, naghihirap ka sa buhay mo, naghihikahos ka, humaharap ka sa dagok ng buhay, tandaan mo, nandiyan ang mahal na poong Jesus Nazareno. Pangalawang bagay, mga kapatid, dahil alam minsan natin na hindi nagpapabaya ang Diyos, dahil alam natin na tayo ay sinasamahan ng Diyos sa paglalakbay natin sa buhay na ito, may mga pagkakataon na tayo ang nagiging pabaya. No? May mga pagkakataon na tayo ang nagiging pabaya. Kaya nga ngayon sa termino natin, madalas nating sabihin yung mga katagang, okay na to. Diba? Hindi lang sa pagluluto, ha? Minsan kahit sa buhay pananampalataya natin, minsan sinasabi natin, okay na to. Nagsisimba naman ako araw-araw, ah. Tuwing Biyernes, nasa simbahan naman ako ng Quiapo. Lahat naman ng santo meron ako. Pero ang tanong, saan ba tayo dinadala ng mga bagay na ito? Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, may talinghagang ibinahagi ang Panginoon. At yung talinghaga na iyon ay nagpapatungkol doon sa puno ng igos na hindi na namumunga. At ang sabi ng may-ari doon sa kanyang puno, sa tagapangalaga ng puno, putulin na natin yan. Hindi na nagbubunga eh, putulin na. Pero ano po yung sinabi ng tagapangalaga? Huwag po muna nating putulin. No? Huhukayin ko muna ang palibot at lalagyan ng pataba. Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo ang tinutukoy na puno ng igos, ano ang panawagan sa atin?
mamunga. At sa pumumunga, hindi mo pwedeng sabihin, okay na to. Kundi sa pumumunga, kailangan nagsusumikap ka. Pagsusumikap na baguhin ang pagkakamali. Pagsusumikap na itama ang pagkakamali. Pagsusumikap na punan ng mga pagkukulang. Dahil para sa atin, hindi lang sapat ang pagsabi ng pwede to, okay na to. Bagkus dapat makita sa pamumuhay natin na tayo ay namumunga. Pero merong napakagandang pinapaalala sa atin ng Diyos sa ating ebanghelyo. Na ang Diyos hindi lang nagbibigay sa atin ng pangalawang pagkakataon. Bagkus ang Diyos na meron tayo, nagbibigay sa atin ng paulit-ulit at maraming pagkakataon upang tayo ay mamunga. Kaya nga, dapat sa puso din natin, nandoon din yung pagsusumikap na may pagbabago. Dapat sa buhay din natin, nandoon yung pagsusumikap na tayo ay nagbabago para sa Diyos. Nagpapakabuti para sa Diyos. Dahil bilang tao, ikaw ay nilikha ng Diyos ng mabuti. Mga kapatid, minsan ang nakikita po natin ay ang kamalian ng iba. Ang madalas nating nakikita ay ang kahinaan ng iba. Ang madalas nating napapansin ay ang kapintasan ng ibang tao. Pero hindi natin napapansin yung kakulangan, kahinaan, kapangitan at sarili nating kapintasan. Kaya nga minsan kahit yung mga taong lumalapit sa sakramento ng kumpisal, ano ang kinukumpisal nila? Hindi yung sarili nila ang kasalanan. Ang kinukumpisal nila, yung kasalanan ng kapitbahay nila. Di ba ba? Father, kaya lang naman ako nagkasala kasi chismosa yung kapitbahay ko. Pero sa araw na ito mga kapatid, huwag mong pansinin, huwag mong tingnan yung kapangitan lamang ng ibang tao. Tingnan mo yung kapangitan mo at kung paano mo maitatama at mapagaganda ang kalooban at puso mo. At sa ganung paraan, dahil sa paulit-ulit na pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, tunay tayong magbubunga. Mga kapatid, pakitingnan niya ang katabi. Gising po ba? Baka hindi na po kasi. Pero kanina po, nung namulat ang ating mga mata, nagpasalamat po ba tayo sa Diyos dahil tayo ay pinagkalooban niya ng buhay? Tandaan mo mga kapatid, kaninang umaga, may mga taong hindi na nagising. Kaninang umaga, may mga taong hindi na namulat ang kanilang mga mata. Pero ikaw, nagising ka. Hindi dahil mas mabuti ka sa kanila, hindi dahil mas mabait ka sa mga taong nawala na sa mundong ito, kundi namulat ka at nagising ka kaninang umaga kasi binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na mas maging mabuting tao. Nagising ka kasi binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na mas maging mabuting Kristiyano. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, humarap man tayo sa mga pagsubok ng buhay, tandaan mo, nandiyan ang gabay at presensya ng Diyos. At ang gabay at presensya ng Diyos ang magpapaalala sa iyo na kailangan mong mamunga. Sa kabila ng iyong kakulangan, sa kabila ng iyong kahinaan,
kailangan mong mamunga. Dahil sa mga oras na ikaw ay namumunga, hindi dahil ito'y pagkakataon na masabi mong mas mabuti ka. Bagkus ito ang mga pagkakataon na tunay mong masabing, dapat akong mas magpakabuti. Dapat akong mas magpakatama. Dapat akong mas magpakabait. Dahil ang Diyos ay tunay na mabuti. Amen.